Okay, siguro this person is a little bit confused. Whose and who will be raptured? Hindi ko po siya masisi. Dahil kapag ikaw ba naman ay nasa mga paniniwala na hindi nakasalig sa banal na kasulatan, talagang malilito ka kung paano ka mararapture. Dahil most likely, ito po, sasabihin ko po sa inyo ito, tahasan ko pong sasabihin sa inyo, most of the Christian, or should I say well-known Christian denominations in the Philippines today, na merong mga pamoso o mga famous na mga pastor o mga tawag dito, tagapagsalita, whatsoever you call that, sila po ay merong kakaiba o kakatuwang tawag dito, turo. Actually, itong mga turong ito, ganito rin ang akala ko nung una. Pero mali nga po pala eh. Okay, sabi nila, hindi ka raw mararapture kapag ikaw daw ay hindi sumusunod sa Diyos. Paano yun? Paano yun? Kasi raw may mga tao raw, self-professed Christians. Agree naman po ako doon dahil may kilala rin po ako. At kasi itong gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang saligan po ng pananampalataya natin ngayon ay walang iba kundi yung pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Or should I say, ang saligan ng tawag dito, ang saligan o pinakaparaan para ma-rapture ka o maligtas ka, na po natin, ay doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Kasi ganito may nagsasabi. Yung iba dyan, ito, regarding doon sa self-professed Christian na sinasabi nila, may mga self-professed Christians daw na aktibo sa Bible study, mga ganon-ganon, aktibo sa church, pero yung buhay daw nila ganito, yung buhay daw nila ganon. Ito po mga pastor nito, lagi nakatingin doon sa buhay ng mga tao. Alam po ninyo, ang Diyos, gumagawa po in a mysterious way sa buhay ng bawat tao. Hindi mo pwedeng tignan. Halimbawa, tumanggap na kay Kristo yon at nakikita mong sa pamantayan mo ay parang hindi akma doon sa pagiging Kristiyano. Tapos hinuhusgahan mo agad dahil ang buhay niya ganon. Makinig po tayo mabuti. God is doing something sa buhay ng taong yan. Unti-unti. I know what I'm saying kasi meron po akong mini-mentor dati na parang ginigive up na siya ng nanay niya pa. Sabi ko, Mami, magbabago yung kinakapatid ko. Kinakapatid ko po yon, kaya mahal ko yung kinakapatid ko. Magbabago ang kinakapatid ko. Tignan po ninyo. Ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. It takes time. You cannot put that in your own calendar. Kasi ang tendency po kasi sa atin, lagi po tayong tumitingin sa pwedeng gawin. More on duty, more on ganyan. Religion pa rin eh. Yung pa pinagmamalaki nila, umalis na ako sa dating religion ko. Pero kung tutuusin lang, religion ka pa rin ngayon. Born again na ako, pero religion ka pa rin. Tinitignan mo yung kamalian ng tao. Ba't puro kamalian ng tao tinitignan mo? Ba't di mo tignan yung katotohanan tumanggap yan kay Kristo at isang araw makikita mo yung fully pagbabago sa buhay niyan? Ang tawag doon, sanctification. Ang gumagawa rin ng sanctification ng Diyos, si Jesus din. Okay? Kaya, ito pong basihan dito. Makinig po tayong mabuti. Kung tumanggap kay Kristo, regardless ng behavior niyan, mararapture yan. Bakit? Basa. Mga Bibles, please, basa. No, hindi po ako legalistang tagapagturo. Ako po ay sharer lang na brother ninyo sa Lord, no? Tinatawag ako ng ibang pastor. Nakatapos naman po ako ng ilang Bible school. Pero ayaw kong patawag ng pastor. Brother tayo, no? Okay? Mga brothers and sisters, no? Brethren, kunin ang mga Bible natin. Hindi ako legalistic, ha? Excuse me, hindi ako legalistic. Pilipos, Tagalog lang mabasahin natin, gusto niyo? Sige. Salin ng MGB. Pilipos chapter 3 verse 9. Yan ha. Isa lang po ito. Maniwala kayo, isa lang. Promise. Pilipos chapter 3 verse 9. Basa. Ang aking pagiging matuwid. Teka lang, basa ka ako. Baka biglang mag-rapture ngayon, di ba? September 20, alalahanin nyo September 23, 2025 ngayon. Biglang mag-rapture, ayos. Pilipos chapter 3 verse 9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Doon muna tayo sa unang parte. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero ano ka? Matuwid! Ano sabi ng Bible yan? Ang aking pagiging matuwid. Si Pablo nagsasalita dyan.
Okay, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Paano? Kundi sa pananalig kay Kristo. Therefore, ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakibulay-bulay na lang po, may mga Bible naman kayo, di ba? Unang-una, matuwid na po tayo because we put our faith in Christ. At hindi nakasalig sa pagsunod sa kautusan, ha? Kaya yung mga nagsasabi, may narinig kasi ako kanina, parang podcast nila, parang live nila, no? Sabi niya, iba nagsasabi, Kristyano sila, pero yung buhay naman nila, puro ang salita niya, yung buhay nila, hayaan mo yung mga buhay nila. Importante tumanggap kay Kristo, bahala ng Diyos sa Kanya. Di ba? Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Si Kristo, si Jesus lang. Si Jesus na yung namatay sa cross. Si Jesus yung nagbangon sa mga patay. Si Jesus pa nagligtas sa atin. Si Jesus din na magra-rapture sa atin. Kaya alam niyang ginagawa niya. Alam niyang ginagawa niya, di ba? Alam niyang gira-rapture niya. Managlagang tiwala sa Kanya. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Well, kung ganyan ang labanan, puro gawa, religion ka pa rin. You're still in religion. You're still in bondage. Sabi nga ng Galatians 5:1, malaya na kayo, wag nang paalipin. Actually, pinagbibintangan nila, hindi rin mararapture yung mga gawa, yung mga pangitang gawa. Baka magulat kayo, baka sila marapture kayo, maiwan. Kasi nananangan kayo sa gawa ninyo eh. Hindi na po pwede ang gawang yan. Kasi yung gawa ni Kristo, yung ginawa ni Kristo. Di ba? May nakalagay po sa King James 10. Because of the faith of the Son of God. Ibig sabihin yung pananampalataya na meron tayo, pananampalataya ni Kristo yun. Ganun po yun. Ang lalim ng grace. These people, halimbawa, dati silang pinanganak sa dating religion, tapos magiging mainit doon sa sektang kinabibilangan nila ngayon na born again, mali naman yung turo. Di ba? Tapos, akala mo kung sino magsalita, akala mo banal-banalan na. Tama nga yung kanta ng Yano, banal na aso, sandong kabayo. Yung mga binabanata nila, mas masahol pa sila sa mga yan eh. Kaya sabihin ko po sa inyo, pag grace po ang usapan talaga ito kasi ever since 2010, ito talaga inaral namin ito. Pumunta kami ng iba't ibang bansa para dito. Talagang grace talaga. Okay. Doon sa New Creation Church sa Singapore, kay Pastor Joseph Prince. So ibig sabihin, ito po ay talagang wala kang ginawa. Binihisan ka lang ng bago pagkatao mo. Ang righteousness natin ngayon si Christ. Kaya anyone na nananangan sa kanyang sariling righteousness, delikado kayo. Ibig sabihin, you don't need that kind of righteousness that Jesus given you. Yan ko talagang tinanggap nga ninyo yun. Okay? Kaya, makinig pong mabuti. Babasahin ko lang isang verse natin, ha? Isa lang ito Filipos chapter 3 verse 9. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos at sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Well, pananampalataya. Kung nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus, ipagpalagay na natin September 23 talaga yung rapture. Mararapture ka, kapatid. Mararapture ako, mararapture tayo. Dahil hindi naman tayo nananangan sa gawa natin. Makinig pong mabuti, ang salvation at sanctification, si Jesus ang gumagawa. Even yung faith natin, that is the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. For us pala. God bless.